Hello guys, hello mga kapaps. So meron tayong new video about sa pagre-reset ng ating L3110. So as usually po, pag magre-reset talaga ng ating or bago natin ulit malaman kung kailangan na ba i-reset yung printer, hindi siya gumagalaw yung head. Pag binuhay natin, and then nagbi-blink na po yung mga lights niya, yun ang sign na siya po ay i-reset. Ito yung 3110. Ayan. Check nyo, tingnan nyo. So hindi siya gumagana, nagbi-blink lang yung lights niya, yung document at saka yung ink. Yun lang. So standby din yung power. Yung pagre-reset ng 3110 ay ganun yung style. Okay? So punta tayo guys sa resetter. Yun ay i-draft ko yung link. Direct na kayo dun sa ating website kung paano natin mare-reset. So kakaiba ang pagre-reset ng yan. Type nyo lang yung L310F resetter. Sa Noseware po, lagi kami pumupunta kasi tested po yung Noseware, talagang active. Ayan. So, download Resetter Epson 3117 printer. Nandun po sa baba, ipiliin natin. Scroll natin, ayan. So, yung green, Resetter Epson 3. Yan po yung sa Baya OneDrive po tayo. Baya OneDrive na lang po. Para mas mabilis. Ayan. So, yun, downloaded na po siya. So, sa gilid, ayan po. Tignan nyo, may download siya dun. Click nyo lang siya. Ayan. So, maliit lang naman po siya. Medyo magaan lang yung MB niya. May kauntingan lang po tayo. May confirmation lang. Ayan. Kasi mamaya may malware or may kasama. So, nandiyan naman yung firewall para i-block. Or just in case. Ayan. Ayan. So, still downloading tayo guys. So, yung pagre-reset natin guys. So, bigyan mo na ako ng idea. Ay kakaiba siya. Hindi siya direct agad na nire-reset nyo kagaya ng L110, L120, L360. Siya guys ay kailangan natin gumawa ng product key. So, kailangan natin gumawa ng license niya. So, madali lang. Panoorin nyo lang yung step nito at siguradong masusundan nyo siya. So, kasi, ayan. So, lumabas yung virus threat protection. I-disable natin muna yung real-time protection ng ating system unit or sa Windows security. So, kailangan siya guys kasi binablock niya. Yun yung antivirus na punta kayo sa manage, real-time protection. Yung shortcut guys, win I nyo lang siya guys, and then pasok kayo sa Windows Security, hanapin nyo lang yung yan. Kadalasan lumalabas yan, virus threat protection. Click nyo lang yan and direct na kayo guys on sa pagre-reset. Yun, in-interrupt niya guys yung downloading kasi nga may threat. Ganun naman guys ang trabaho talaga ng real-time protection. Para siyang firewall, binabantayan nyo yung mga downloads, uploads. So normal lang siya guys na ganun yung So kailangan yung disable, hindi naman siya harmful. Huwag lang naman siguro yung download kayo sa iba't ibang trusted site. Yan. So yan, finish na yung download din natin. And then, open natin siyang guys. Yan, nasa download siya. I-extract natin guys yung kanyang mga files. Yan. So yan. Sa desktop na natin siya ilalagay. Extract files. Yan. Target natin guys is desktop. Click natin OK. Ayan. Yes to all nyo na. Okay. And then minimize natin. Minimize again. Hanapin natin siya yan. Ayun. Epson. Ayan. 3110 resetter. Ayan. Bubuksan muna natin yung ayan lang yung buksan muna natin yung kanyang resetter apps. So, ayan. Adjust prog. Pipindutin yung adjust prog. Lalabas ito guys. Sorry. The software cannot be run without license. Okay na siya guys kasi yung hardware niya nakakopy na. Basahin nyo lang yan guys. Hindi, yun muna ang unang bubuksan natin. Yan yung warning sa inyo muna. Yan yung hardware ID na kailangan nating makopy. Automatic yan, nakakopy na sa clipboard yan. So, punta tayo, labas tayo ulit dito. Punta tayo sa keychain. Hanapin natin yung WLGen Epson. Ayan. Gagawa tayo ng product key ng ating L3110 resetter. Ganito po, medyo masela. Punta tayo sa license manager. Huwag na kayo mag-trial. Sa license manager po tayo. Purahin natin yung mga existing account. Yun yung mga resetter or product key. Dinidelete lang natin. Yung wag na rin, kung ubos oras, mag-add license tayo. Ayan. So, customer name, yung wag na rin. Pwede yung lagay, bahala po kayo. Tapos sa hardware ID, yan yun.
paste nyo na kasi automatic. Once na binuksan natin yung unang-una kanina, automatic na makakopy sa clipboard. And then, pwede natin i-save. Save na natin. ASUS yung pangalan niya, customer name, lalabas doon, ASUS, ayan. And then, ayun na yung ASUS. Mamaya pa yun, lalabas doon sa folder pag na-activate na siya. So, wala pa siya dyan guys. Kailangan muna i-activate natin o create license key. I-click nyo yung create license key. So, yung ganyan lalabas kasi yung iba mga nauna na. May Shane, may NSA, may ganon. Okay, so wala pa lumalabas yung ASUS na name kasi hindi pa natin siya kini-create. So, create na natin. Yan, successfully daw. Generated in folder. Click nyo lang yan, saglit lang. Create license key, tapos na. And then, i-okay natin. And then, check nyo na yung loob ng ASUS. Copy natin. Yan naman ang ika-copy natin. Copy natin, select all. And then, copy. Punta tayo sa labas, sa Epson L31 resetter. Diyan na natin ipipaste guys para gumana. I-paste nyo lang dyan. Yan. And then, buksan natin yung adjust prog na naman. Adjustment po, adjust program. And then, yan na, bubuksan ko to. Yan na, nakapin na natin yung mga key. Okay, binablock ulit. Balik tayo doon. Disable natin ulit. Naka-open na yung real-time protection niya. Buksan natin ulit. Ganon yung magiging cause. Ibablock niya yan. Pag hindi nyo alam. Ayan. Application register to ASUS. Ayan guys. Ganon lang yung ayan. Okay. So, balik na tayo sa particular adjustment. Normally, yung ginagawa natin sa head. Ink charge tayo. Sorry. Waste ink pad pala. Waste ink pad counter na tayo. So, normally, ganun na. Ang pinakamatagal lang na process dito guys, yung paggagawa ng license. So, normally, yung iba, talagang ganito, diretso na kagad sila pag binuksan yung adjust fragment. Main pad counter, check muna natin. Sagad. 1111, dapat 100%. So, dapat 100%, sumagad na siya. Nag-off limit na yung ano niya. So, tignan nyo, nag-7,000 na siya. 6,340 lang dapat. Yung pinaka-maximum, nag-7,000 na. So, nag-exceed na po yun yan. And then, initialize. And then, same pattern din po sa pagre-reset. When okay button, and then click, counter will be initialized. So, ganun lang po. Napakasimple lang. Pinaka-medyo maselan lang guys, yung paglalagay ng license key. So, dito sa L3110, iba na yung pagka-frac natin. Okay? Click na natin. And then, ayun. Please turn off the printer. Patayin nyo muna yung printer bago nyo i-okay yan. Ayan. Tapos, after nun, i-okay nyo lang i-okay yan. I-okay nyo na rin po. Para mag-activate na po o ma-refresh yung ating settings. So, ganun lang po sa pagre-reset ng L3110. Hindi siya kagaya po ng mga easy lang. Pag na-download na natin, adjust prog and then inkpad, ganun po, ganun na, dire-diretso na tayo or reset na kagad tayo. So, dito guys, kakaiba yung pagre-reset ng L3110. Hindi nyo lang yung pattern at talagang mas madadalian kayo. Sundin nyo lang yung guide niya, yung process niya. Okay? Mabilis lang po mag-reset. Yung explain lang talagang matagal. Just para nauunawaan po natin para saan po yung ganun, bakit may ganyan pa. So, hindi kayo makakapag-reset kung hindi nyo susundin yung pattern. Ako magagastusan po kayo dahil, syempre, service yan, malaki ang bayad dyan, magkano magpa-reset. So, ganun po. At least marunong na kayo. Kung talagang malayong area ninyo, di, ano po. Ayan, chinek ko ulit, wala na. So, balik na po siya sa 0 points, 0% na rin. So, ang gagawin naman natin, check natin si printer. O, yan o. I-check naman yung printer natin kung okay na. Kadalasan po talaga, kailangan natin buksan yung printer. And then, para natin ulit malalaman kung kailangan i-reset, hindi gumagalaw yung head. Or yung print head niya, hindi siya gumagalaw talaga. Yun yung kailangan nating mapansin. So, ganun lang po. Ulitin ko po, yung pagre-reset ng printer ay kailan lang ba ginagawa yung pagre-reset ng printer kung
tinurn on natin yung PC, o turn on natin PC pero hindi gumagalaw, wala kayong any sounds na naririnig or any activity na naririnig, ayan, tinurn off ko na. Then turn on ko ulit. So, ayan. So, ganun lang po. Doon lang ninyo malalaman kailan na siya i-reset at kailan na ba siya kailangan ayusin. So, buksan ko. Ayan. Okay. So, yan. Dapat ganun. Ayan. So, once na pinower natin, gumalaw siya, hindi mo kailangan reset, ibang issue niya. Pero, guys, pag hindi siya ganun, ay kailangan na natin i-reset. So, maraming salamat po. God bless po. At see you on my next video, mga kaibigan and mga kapaps. Bye-bye.